Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo, mga kababayan at mga suki ng Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating video talakayan and video analysis. Ano man po ang mga pagsubok sa buhay na ating inaharap sa araw-araw po nating pagsusumikap, nawa po ay mapangyababawan natin ito. Yan po ang dalangin palagi ni Ka Eric sa ating lahat. Lalo na po sa sambayan ng Pilipino na patuloy na hinahagupit ng nabubulok at walang direksyon kundi pabulusok pababa na uri ng panggobyerno ni Marcos Jr. Mga kababayan, talakayin po natin ngayon sa ating video analysis na ito ang kahalagahan ng magiging testimonya ni Saldico sakaling ito po ay bumaliktad at sakaling kanyang itutuga at kanyang ibubulgar ang lawak at lalim ng involvement ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez sa pangkabuang arkitektong design, the architectural design of plunder and corruption, na hindi po ito magagawa ni Saldico na siya lang. Kaya, on the part of Saldico to protect himself na hindi po siya solong makukulong at mapaparusahan, ay nararapat po na ibulgar niya ang buong operational design at kung paano na ipatupad ang more than 1 trillion pesos na pandarambong at mga pagnanakaw sa flood control projects na ito. Hindi po ito kayang gawin ni Saldico. He is not the president. He is not the Speaker of the House. Wala po sa kanya ang otoridad na to para gawin ito. Si Saldico ay executioner, tagapagpatupad, tagapagkatay, tagapag-atado, tagapag-implementar ng buong disenyo kung papaano gagamitin ang pondo ng gobyerno, ang pondo ng mamamayan para kontrolin ang mga loyalty na mga kongresista, mga senador, at pati na po ang mga local officials na ginamitan ng pandarambong. Pinalaganap at ginawang institutionalized ang bureaucratic corruption. Lahat ng antas at level at lahat po ng sangay ng gobyerno ay pinayagan na gumawa ng pangungurakot. Sapagkat pagbalik po ng gobyerno na hindi na nagpapatupad ng decisibong pamumuno, kagaya po nito ni Marcos at nila Romualdez na puro na political ambition and puro na personal na interes ng pagpapayaman at pagpapanatili sa poder ang naging direksyon ng ginawa nila, at hindi kagaya ng nakaraang administrasyon ni former President Duterte na may umiiral na fear factor na tinatawag. Dito kay Marcos wala. At in fact, hindi lang walang fear factor at walang certainty of conviction in court kapag ikaw ay kinasuhan, hindi ka nga hinahabol eh. Basta loyal ka lang sa gobyerno, basta wala kang gagawin na hakbang na ikaw ay bumabangga sa interes ng gobyernong ito, at lalo pa kung ikaw ay magiging kasabwat nila para wasakin at durugin ang Duterte political camp, ay okay na gumawa ka ng katarantaduhan at kalokohan upang manatili ang loyalty mo. Lalo na if it involves pagnanakaw. Kasi nagnanakaw din po sila halos lahat. Mga kababayan, halos lahat po sa gobyerno ni Marcos, mula kay Marcos mismo pababa, ay pinayagan ang pagnanakaw. Kung kaya nagkaroon ng isang monster sa pagnanakaw na ang pangalan ay Saldico. Kaya, wala pong hakbang talaga si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez at ang buong otoridad ng gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. na habulin at papanagutin sa batas itong si Saldico. That's not the intention of Marcos and Romualdez. Their intention is patakasin si Saldico. Ibig sabihin po, papalabasin na nagtago, nagtakas na, tumakas, kaya hindi na maimbestigahan. Hindi na po siya tutuga, hindi na nila mapipiga, at wala na pong makukuha na mga anumang detalye kung paano isinagawa ang malawakan at napaka-iskandaluso na pandarambong sa kaban ng bayan na tinatawag ng crime of the century
in the modern political and government history ng Pilipinas. Ayan. So mahalagang punto po ito na si Saldico is one of the most important witnesses, if not the most important witness. Marami pa po ito kasi gang of six yan ang nagme-maintain ng kasindikatuhan, no? Kung paano na ang disenyo ni Marcos at Romualdez na gamitin ang pondo sa panunuhol, pamimili ng artificial loyalty ng mga gobernador, mayors, ng mga local officials, ng mga members of Congress and even ng mga senador na nakinabang sa kanya at sa kanilang disenyo ng mandambong tayo, mandurobo tayo, basta kunwari may project. Pero wag niyong banggain ang administrasyon. Ito din po ang ginamit na panunuhol na pundo para sa mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. At si Saldico ay ang personally privy na sa mga meetings ng CPP, NPA, NDF, no, na mga operatiba pang-urban, kasama yan si Saldico na itinuro ng isang dating opisyal na kausap ko personally, not under the Duterte or Aquino administration, no? Iba. Itong opisyal na ito, mataas ang inabot niya, naging undersecretary sa dalawang very sensitive agencies of government. Security sector at the same time sa Department of Justice. Ayan, may ideya na kayo ha. Malapit ito sa pamilya Marcos. At nung bata pa siya, no? At ito ay abogado. At ito ang nagsasabi na in 2 meetings na nakapag-attend siya dyan sa safe house na ginagamit nila Martin Romualdez ay nandun si Saldico. At nandun din po ang mga urban operatives na ito ng CPP, NPA, NDF, the likes of Franz Castro, itong sila Brosas, at mayroon pang mga underground individuals o mga leaders na hindi niya ma-identify, na nagmi-meeting sila. I'm talking about October 2024. Bago pa sumambulat ang disenyo nila ng impeachment attacks versus the Vice President at ang pagpapadukot kay former President Rodrigo Duterte papunta na ipatapon sa ICC ang grupo ng National Urban Operations ng Communist Party of the Philippines. May dalawang organo yan, ano, na under sa Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Ang isa ng tinatawag ay NOD, National Organizations Department. Ito po ang nag-o-organize papunta sa mga basic sector sa urban areas. Sa sektor ng mga manggagawa, urban poor, transport groups, estudyante, kabataan, kababaihan, at mga informal sectors like mga vendors and mga urban poor groups. NOD po ang nag-o-organize dyan at namumuno sa central staff organ ng Central Committee, National Organizations Department. Ang isa po ay ang NUFC, National United Front Commission. Ito naman po ang kumukumpas sa mga organisasyon ng party list ng CPP, NPA, NDF, pati po sa kanilang bagong alyansang makabayan o bayan, mga alliances and political operations, mga non-government organizations, church infiltration, among others, including sa government infiltration na mga sektor na ginagawa nila, pati sa mga doctors, nurses, lawyers. NUFC po yan. National United Front Commission. Itong si Saldico, itinuturo nito ni former Yusek. Na hindi ko nababanggitin, no, ang kanyang pangalan, no. Si Yusek B na lang, letter B. Si Yusek B ay nandun po sa tinatawag na safe house, malaking bahay sa subdivision malapit lang diyan sa Batasang Pambansa Complex o sa House of Representatives. Sa dalawang meeting na yon noong October, mga kababayan, 1 week lang yata ang pagitan, pinagpaplanuhan kung papaano dudurugin ang mga Duterte at ano ang gagamitin na approach. At doon lumabas po yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte by assuming na mayroon na siyang arrest order from ICC at tatimingan na lumabas siya ng Davao City at upang magamit ang puwersa ng pulis na hindi malaki masyado ang resistance ng Duterte supporters
which nangyari nga nang pumunta sa Hong Kong si Pangulong Duterte at pagbalik niya, pinadukot na siya nila Marcos. At ang isang pinagplanuhan doon ay ang pagwasak kay Vice President Sara Duterte. At doon sa meeting na yon, nandun po ang CPP, NPA, NDF. At binanggit nito ni Yusik B na ang pundo is sky's the limit. Kasi ito na, dito po kukunin sa mga pinagnanakaw nila na pundo, sa pinagnanakaw na mga projects na ito na hindi naman talaga na ipatupad, like the 1 trillion pesos na mga pinagnanakaw at dinambong ni Marcos at nila Romualdez mula sa flood control projects. Ginamit po ito para durugin ang Duterte political camp. At ito ay alam na alam ni Saldico kasi nang tinanong po siya ni Yusik B, letter B. B na lang, B. Si Yusik B, bakit nandito ang mga yan? Kasi kilala niya si Franz Castro at sila Brosas, no? Nakikita niya yan sa Congress. Sabi sa kanya ni Saldico, nandun na sa loob sila Martin Romualdez, si Tambaloslos at iba pa, no? Sila Dalipi, marami na mga core group nila sa Congress. Sinagot daw ni Saldico ang tanong ni Yusik B, ang mga yan, nasa inner sanctum yan ni Speaker. Okay. Inner sanctum. Sanctum, ibig sabihin nasa gulugod, nasa pinakasentro ng special operations ni Tambaloslos at nila Marcos, ang CPP, NPA, NDF. No? In fact, nag-offer na ako nito sa security sector that I am very much willing to provide a debriefing or mag-undergo ako ng debriefing. Ibig sabihin po, magpa-interview ako at pag-uusapan namin sa security sector, lalo na po sa National Security Council o kaya sa intelligence service, no, ng gobyerno na katanggap-tanggap din kay Eric upang i-discuss ko po itong mga nangyari na ito. Pero hindi ito pinansin ng gobyerno sa pagkatatamaan dito si Marcos at sila Romualdez. So ito ngayon ay nagpapatotoo kung bakit sky is the limit ang budget para durugin at paluhurin ang Duterte political camp at lalo na ang isinagawang highly organized, well-orchestrated na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at iligal na pagpapatapon. Si Marcos po at sila Romualdez ang nagdisenyo nito at si Saldico ang nag-i-execute kung saan kukunin ang mga pundo, paano palusutin, at yun pala ay nanggaling sa pinandambong, pinagdurubuhan at kinulimbat na pundo sa mga tinatawag na flood control projects na ito. Yun! At in fact, ang eroplano na ginamit upang sapilitan na maisakatuparan ang kompletong pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte, eroplano na ginagamit ni Marcos sa pagpunta sa mga Mindanao o mga pag-ikot niya, pati sa mga Sulu, pati sa Cotabato, ito yung eroplano na nakikita yung sinakyan mismo ni Pangulong Duterte. And according to manong Governor Chavit Singson, kahawig at most likely yun nga ang eroplano ni Martin Romualdez. Ayun, as alleged na binili niya kay Lusyutan sa halagang how much? Tumataginting na mga 500 million pesos. So parang bumibili lang ng lollipop at popcorn kung lumustay at gumastos ng pondo itong mga mandarambong sa pundo ng bayan. Ano? Ganon po ang nangyari, mga kababayan. Kaya tuluyan na nilang pinataka si Saldico upang hindi na maimbestigahan. Design kung bakit ang mga involved direkta dito sa tinatawag na inner sanctum ni Romualdez o ang kanyang mga chop-chop boys. No? Bakit chop-chop boys ka, Eric? Kasi sila po nagcha-chop-chop ng pundo. Kaya chop-chop boys, pak-pak-pak-pak! ang kanilang team leader, si Saldico. Ang mga minention dyan na small committee na taga-chop-chop, taga-katay ng budget
at kung paano mapalusot itong mga may dalawang termino, no, sagasa at parking. Pag sinabing sagasa, ilalaglag nila ang proyekto na hindi na coordinated or ang amount of projects. Halimbawa, 1 billion sa First District of Manila, hindi na yan minsan kino-coordinate sa congressman. Sasabihan na lang ang congressman, may pinasok doon na 1 billion. Si Saldico ang gumagawa niyan. Ayan pong kanyang papel bilang chief executioner ng pagnanakaw at pandarambong sa ilalim ni Marcos at Romualdez. Ano? Ang 1 billion na yan, project yan ni Speaker. Pero mayroon ka dyan, may 50 million ka, kami na mag-implement. So kung ikaw, congressman, hindi ka napapalag kasi hindi ka naman mag-implement at wala ka namang gagawin kundi tumango. Bibigyan ka ng 50 million. Pero ang 1 billion na yon ay wala pa sa kalahati ang i-implement. That means, mga 700 million ay nasa kay Saldico at kay Romualdez. Pag-usapan natin, we have more than 300, how many? Sorry, we have more than 250 districts ng mga congressman sa Pilipinas. Kay Saldico alone, kaya niya magpalusot ng as high, as much as 13.8 billion pesos na hindi na nire-request ng district congressman, inaariglo na direkta doon sa DPWH and then titimbrihan na lang ang congressman. Yan ang ibinulgar mismo ni Congressman Toby Chanco. At nag-alarm na at medyo naririnig na ang ating mga side noises. Mga kababayan, ng ating tinatawag na mga side noises in the recordings ni Ka Eric. Ano? So gusto ko lang pong i-emphasize ito, mga kababayan, sapagkat napakadelikado po ang buhay ngayon ni Saldico dahil tinatarget na siyang i-assassinate. Sapagkat kaya ni Saldico isiwalat ang mga testimonya na pwede pong ikakabagsak ng gobyerno ni Marcos. Ayan. Yan po ang katotohanan dyan. At dahil lahat po ng mga kaganapan hinggil sa pandaraya ng pundo na ito, yung tinatawag na sagasa. Sagasa means hindi coordinated. Ibinaba at pinalusot sa District Engineering Office at coordinated ito ni Saldico. Ang kanyang kapartner dyan si Congressman Momo, na dating nasa DPWH from Surigao ito. Active pa ito niyan ngayon dyan sa Kongreso at hindi pa sumasabog ang pangalan niya. But according to sources, isa sa consultant ni Saldico at ni Romualdez paano ilusot ito gamit ang DPWH itong si Congressman Momo, allegedly. At bata-bata din ito ni Romualdez at ni Saldico. Kontraktor din ito at the same time operatiba sa loob ng DPWH dahil matagal ito sa loob ng DPWH, no? Itong si Congressman Momo. Sa pangalan pa lang, matatakot ka na at maiinis. Momo eh. Pag may mga bata noon, naalala ko, nung maliliit pa tayo, tinatakot tayo pag ayaw matulog o ayaw sumunod sa mga nanay o magulang, hala, may Momo. Yan po sa pangalan palang tarantado na ang implication, ano? Congressman Momo, na isang matagal na, I think, ASEC or USEC sa DPWH ito, at naging kongresista kontraktor din, taga Surigao. So, itinuturo nila itong taktika ng sagasa. Papasagasain nila doon, walang coordination sa isang district congressman, bubulungan na lang ni Saldico. Kay speaker yan. At mayroon ka dyan. Ayun! Ang isa, parking. Ayun. Pag parking, coordinated yon. Pag parking, sasabihan niya ang congressman ni Saldico at nila Momo at ng grupo ni Martin Romualdez na papasukan natin ng 10 billion ang area mo, pero ang 1 billion ikaw mag-implement. Ang 9 billion sa amin yon, kay speaker yon. Yan! Ang tawag dyan, parking. Hindi mo ni-request sa budget, wala siya sa NEP o National Expenditures Program, pero nailulusot. Yon. Saan na ilulusot? Doon po sa small committee amendments
na hindi na tinatalakay sa plenary, sa kapulungan. At yan po ay hindi na rin masyadong dinidiscuss sa Vice-Cam. Pag Vice-Cam po, representation ng Senate at ng House of Representatives kasi ang mga senador mayroon din pong insertions. So quid pro quo. Ibig sabihin ng quid pro quo, may compromise. Sige, pasok kayo dyan, magpapasok din kami. Ang ating nakuha na 2025 budget, ang ipinasok ng Senate, mahigit din po sa mga 100 billion pesos na insertions. Ang sa Congress o sa lower house, mga umaabot sa 380 billion pesos. Kaya po ang insertions sa budget na 2025 na pinirmahan at pinalusot ni Marcos, umaabot ng almost 470 billion pesos, no? Kinatay-katay na yon. Ang naveto lang ni Marcos, according sa data na ni-reveal din po ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, 29 billion lang. Therefore, nasa 450 almost billion pesos ang pinalusot ni Marcos upon advice and upon consent nila ni Romualdez. So, yan po ang katotohanan, nagpalusot din ng Senate. According sa data, mga 100 billion projects din or insertions. Dahil nga campaign period yon. At isa dyan sa namuno sa pagpapalusot, allegedly, ay si Grace Poe. Siya po ang Senate Finance Committee Chairperson. Siya ang counterpart ni Saldico sa House of Representatives Committee on Appropriations. So sila po ang magkatandem. Kaya, itong mga sinasabi na termino na sagasa, ibig sabihin hindi coordinated, pinapalusot, direkta sa mga district projects, sa mga district engineering offices ng DPWH, at titimbrihan na lang later ang kongresista, magugulat siya may pundo, hindi na coordinate, pero pinapalusot dahil sila ay bahagi din sa nakakapagpartida doon sa pangungutong at mga partidahan ng sinisindikato at dinudurubo na budget. Doon sa project na yon. Sagasa ang tawag niyan. Pag hindi coordinated, sagasa is i-run over. Pero pag coordinated at pinagplanuhan na may lulusot dyan na budget sa'yo, ganitong partida natin, ang tawag dyan parking. Ayan. Sinubukan yan gawin ni Saldico at ni Martin Romualdez kay Sara Duterte nang okay-okay pa sila. Hindi pa masyadong sumambulat. At ang pinakamalala, yung ipinilit kay Sara Duterte, according to her own revelations, ni Vice President Sara Duterte, ang 19 billion na parking. Ipaparking nila ang 19 billion on top or kasama sa 5 billion budget na ni-request ng DepEd para sa school buildings constructions. Ayun. Pero ang 19 billion, hindi mag-implement ang DepEd, si Saldico. At ang maiiwan lang, 5 billion. Diyan pumalag si Vice President Sara Duterte. Sobra na ito. Kami ang end users, kami din ang dapat nagpoprograma ng mga school building construction. Bakit si Speaker Romualdez daw at si Saldico ang magpapatupad at lalagyan nila ng pundo na hindi nakaprograma sa amin? Yan ang tinatawag na parking. Kasi they tried to coordinate with VP Sara Duterte. Ang lahat ng ito ng scheme o mga palusot at maniobra na tinatawag na sagasa at saka parking, kayang ipaliwanag ito ni Saldico lahat. At ang author nito, sila Martin Romualdez at Marcos. Sapagkat pinropose ito ng small committee na ito at inapurbahan din nila na ipatupad. Ang small committee na yan, si Saldico, sina Manix Dalipi ng Zamboanga, si Dong Gonzales, no, na galing sa Central Luzon, Pampanga, sila JJ Suarez, yan sila Momo, yan sila Garjola, mga small committee ito. Ito ang mga matadores, tagapagkatay sa mga pundo. Kaya ang chief matador at tirador ni Martin Romualdez at ni Marcos, si Saldico. At ngayon nagdeklara siya ng kanyang resignation mula sa House of Representatives. Which means hindi na siya ma-pressure
ng House of Representatives na habulin pa at tinanggal na niya ang kanyang ugnayan sa House of Representatives. Design din po yan ni Marcos at Romualdez kasi si Saldico ay nagtatago na sa France. At kapag nasa France ka na, pwede ka nang tumawid sa Spain at iba pang bahagi ng Europe. And we have received information na may mga villa si Saldico sa Soto Grande. It's a very super exclusive club na hindi ka pwede magpatayo dyan at mag-reside kung hindi ka member dyan. Soto Grande is a very high-end, multi-millionaire dollars na uri ng village na may mga villa na mamahalin. At ang isa sa mga itinuturo dyan, si Martin Romualdez at sila Marcos ay may mga villa sa Soto Grande, allegedly. According to a former congressman na nakakausap ni Ka Eric. At malamang from France na may bahay na rin si Saldico ay lulusot na ito papunta doon sa Soto Grande. At hindi mo na siya makukuha dahil I do not know kung mayroon po tayong extradition treaty sa Spain o sa France. But nonetheless, it doesn't matter. Even if there is an extradition treaty, hindi naman talaga pinapahabol nila Marcos at nila Romualdez si Saldico para hulihin. In fact, pinapatakas at pinapatago nila. Because the main and key, pinakasusing ebidensya upang mapabagsak ang tarantadong gobyerno ni Marcos at ni Romualdez ay ang revelations mismo ni Saldico. Pero aside from Saldico, nandyan pa si Congressman Momo, nandyan pa si former Congressman Dalipi, consultant yan sa kay Sandro Marcos, nandyan pa si Dong Gonzales na hindi pumuputok ang pangalan, nandyan din po si Momo, nandyan pa si Garjola ng CWS party list na ito, kulukoy din ito, no? May mansyon yan sa California na nagkakahalaga ng almost 590 million pesos. Tumataginting, mahigit kalahating bilyon ang mansyon niya doon sa California. Wow! Nandyan pa sila. Hindi po sila hinahabol. Hindi po sila ibinobunyag. Kaya kung ako kay Congressman Toby Chanco, dahil may poder kapangyarihan siya bilang congressman, isiwalat mo na ito or ibigay mo kay Congressman Kiko Barsaga na mas matapang at malakas ang loob at hindi po natatakot at nag-aalangan na ibulgar ito sapagkat kung hindi makukuha si Saldico, pwedeng pigain ito si Congressman Momo, si dating Congressman Dong Gonzales, I think nagtago na rin sa Europe o sa US, hindi pa maalam, hindi pa pumuputok pero lumabas na ng bansa. Pero nandyan pa si Dalipi sa office ni Sandro Marcos. And by the way, wag nating kalimutan si Sandro Marcos po ay involved din dito sa mga Diskaya contractors. 3 construction companies na mga Diskaya ang nangontrata ng almost 1.7 billion pesos sa mga flood control ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Wash out lahat. Ibig sabihin po, pinagkakitaan at dinurubo lang. So magkano lang ang inimplement? Siguro wala pa kalahati. So magkano ang napunta kay Sandro Marcos, kay tatay niya at kay nanay niya? Yan ang tanong kay Lisa at kay Bongbong. Pati ang anak niyo pala involved sa flood control project. At mga sindikato na kontraktor din ang nangontrata. Ito like kagaya ng mga Diskaya couple na ito. Mga kababayan, napakagandang pag-usapan nito because Saldico is subject for assassination kung hindi po siya susuko at hindi niya itutuga at ibubulgar ang lahat-lahat. He will become a collateral damage at lalabas lang na pwedeng nalunod siya sa kanyang swimming pool pero pina-assassinate na o nabangga ng sasakyan o kaya siya ay natisod at nabagok ang kanyang ulo pero inassassinate na pala. That is a very possibility of situation na pwedeng mangyari kay Saldico. Kung kaya, para kay Saldico, sa pamilya niya, at pati sa anak niya na nananawagan sa kanya na mag-surrender na, mag-surrender ka na at tumuga ka na, Saldico. At kahit pa man na maparusahan ka at mabawian kayo ng kayamanan, at least na ibangon mo sa huling pagkakataon ang pangalan ng pamilya mo that you did an heroic act by bringing down Marcos and Romualdez
into the abyss of their downfall by revealing the truth na sila ang nakinabang ng todo-todo at sila din ang mastermind dito sa malawakang pandarambong at mga pangungurakot na naganap at nagaganap sa kanyang gobyerno na ngayon pilit nilang ipinapalabas na inosente sila at ikaw lang ang gumawa nito, which nobody in our country and no Filipino and no other people na may ganitong basic common sense ang maniniwala na ikaw lang ang gumawa at may kapasidad na gawin ang mahigit 1 trillion pesos na pandarambong sa flood control pa lang ito, mga kababayan. Isiwalat mo na at ituga mo na habang buhay ka pa or baka wala na. Ibabaon mo ng sekretong ito sapagkat ang iba mo mga kasama na mga matadores at tagapagkatay chop-chop boys ni Romualdez at Marcos nagtatago na at nagpapasimplihan na. Lahat nagmamaniobra na and they're destroying now any trail of evidence papunta sa kanila. Ayan. So, abangan po natin kung talagang ibubulgar na ni Saldico ang kanyang nalalaman tungkol kay Marcos at kay Romualdez. Pwede niyang gawin ito, no? Video, and then ipadala niya even if wala siya sa Pilipinas. That can be possible. With the technology right now and with social media, he will be protected, no? Kasi pag ibinulgar niya yan, kasama dyan ang kanyang pagsasabi na kung may mangyari man sa akin, sa aking pamilya, walang ibang sisisihin at sisingilin ng mamamayang Pilipino, kundi si Marcos at si Romualdez. Tapos na ang gobyernong ito ni Romualdez at ni Marcos because people are already believing. Ang kulang na lang nila yung trigger situation. The spark. And Saldico can provide that spark na pwede pong siya ang magsilbing mitsa para mapabagsak na ang gobyernong ito na puno ng katarantaduhan, kalokohan, pandarambong at pagnanakaw at nagmamaang-maangan pa at nagkukunwa-kunwarian. Saldico, do the right thing for the last moments of your life. Habang buhay ka pa. Do it! Record a video and send it through social media. Pag in-post mo yan, wala na yan, kalat na yan. Kahit hindi pa nila yan papatulan sa Senate Blue Ribbon Committee o sa kanyang kunwa-kunwari ang ICI na ito o Independent Commission for Infrastructure kunwari, the damage that will eventually put Marcos and Romualdez into the total collapse will come from Saldico. At malamang, ang iba pang mga chop-chop boys at mga small committee group na ito ng gang ni Romualdez, tutuga na rin ito. Mga kababayan, hindi po imposibleng mangyari ito. Na ibubulgar ni Saldico ang lahat ng nalalaman niya upang managot at maparusahan si Marcos at si Romualdez at lahat ng mga naging kasabwat nila at babawiin ng mamamayang Pilipino ang dinurubo at kinulimbat at kinurakot nilang mga pundo at kayamanan. Mangyayari yan, baka hipuin ng Panginoong may kapal ang natitira pang nalalabing ilang pulgadang konsyensya na lamang sa pagkatao ni Saldico. Anything can happen when God makes miracle, it will come. So si Saldico, pwede pong siya ang gagamitin para magkaroon ng katarungan at hustisya sa ating bayan sa ilalim ng mapangwasak, mandarambong at kontra mamamayang Pilipinong sumulpot na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Huwag po kayong makalimot. Don't forget, like, share, and promote our videos sa Ka Eric Celis YouTube channel. At ang ating upload and video analysis, one in the morning and one in the afternoon. Bantayan po ninyo. And then pagdating ng alas 9:15 ng gabi, kasama nyo po si Ka Eric sa Talakayang Bayan at Balita with Ka Eric. 9:15 Philippine Standard Time. Live stream naman po yan. Simultaneous joint live stream sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account at sa Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay, pag-promote at pagpapalakas ng ating channel at mga views at ng ating subscribers. Malaking tulong at malaking utang na loob ko po yan sa inyo mga kababayan. Sa lahat po ng gustong tumulong
sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, sa mga community meetings and organizing na ginagawa po ng ating mga volunteers at mga kasamahan po ni Ka Eric. You can send your support sa kay Langging sa number line na 0916 308-7710. 0916-308-7710. Yan po ay GCash line, at the same time, line of coordination para sa Bangon Sambayanan kay Rohilda Celis. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, maraming salamat. God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.